Si Takamichi ay isang pangit at walang silbing binata, na sinayang ang kanyang buhay matapos mamatay ang kanyang kasintahan. Palagi siyang binubuli ng mga bata, habang pinuproblema niya ang pambayad sa kanyang inuupahan. Nang mapagtanto niya na mamamatay siyang virgin ay may isang kamay ang biglang tumulak sa kanya sa riles ng tren. Sa kanyang huling sandali, ang tanging iniisip ni Takamichi ay ang kanyang kasintahang si Tachibana. Ngunit nang binuksan niya ang kanyang mata, nakita niya ang isang mas batang bersyon ng kanyang sarili sa harap ng salamin. Nang tinignan niya ang petsa sa kanyang cellphone ay natuklasan niyang bumalik siya ng 12 taon sa nakaraan. Masaya si Takamichi na muling makita ang kanyang mga kaibigan noong kabataan niya, ngunit naalala rin niya ang mga masasamang pangyayaring magaganap sa araw na iyon. Bago pa niya sila mabalaan, bigla silang sinalakay ng isang grupo ng mga siga mula sa 3 taon. Sinubukang ipaliwanag ng pinakamaliit sa kanilang grupo, na kaibigan nila ang leader ng mga siga na si Masaro. Ngunit sa halip na makinig, isa sa mga siga ang tumawa lang at inutusan si Masaro na bumili ng inumin para sa kanila. Habang umalis si Masaro, halos bugbugin ng todo ang grupo ni Takamichi, at wala ni isa sa kanila ang nakalaban. Habang dumudugo ang kanyang ilong, naalala ni Takamichi kung paano nagsimulang masira ang kanyang buhay mula sa araw na iyon. Sa sobrang sama ng kanyang loob, sumigaw siya sa langit na parang sinisisi ang Diyos sa muling pagpaparanas ng trahedyang ito. Ngunit sa isang iglap, nagbalik sa kanyang alaala ang mukha ng kanyang kasintahan noon, at napagtanto niyang ang grupo ring ito ang naging dahilan ng kanyang kamatayan sa hinaharap. Samantala, sa halip na umuwi kasama ang mga kaibigan, tumakbo siya upang makita si Tachibana sa huling pagkakataon. Pagbukas ng kanyang pinto, nag-alala si Tachibana nang makita ang pangit na mukha ni Takamichi. Dahil sanay na siyang pagsabihan ni Tachibana ng masama, hindi niya napigilan ang kanyang pagluha. Sinubukan ni Takamichi na umalis agad, ngunit pinigilan siya ni Tachibana at hinimok siyang maglabas ng kanyang saloobin. Sa puntong ito ay hindi na niya napigilan ang kanyang sarili, at ibinuhos ang lahat ng sama ng loob kay Tachibana. Pagkatapos niyang umiyak ay pumunta siya sa tahimik na lugar para magmuni-muni, ngunit napansin niya ang isang grupo ng mga batang nangbubuli sa isang inosenteng estudyante. Dahil sa kanyang galit ay tumayo siya at sinuntok ang isa sa mga bata, at binasag ang isang bote para takutin ang iba pa. Nang magsimulang magtakbuhan ng mga duwag, pinayuhan niya ang binatilyo na matutong ipagtanggol ang kanyang sarili. Doon nagpakilala ang bata, bilang si Naoto Tachibana na ang kapatid ng kanyang kasintahan. Samantala, nang maalala niya na mamamatay rin si Naoto sa hinaharap, muling bumalik ang lungkot ni Takamichi. Sa mga sandaling ito ay sinabi niya na si Tachibana lang ang tanging babaeng minahal niya sa buong buhay niya. Laking pagtataka ni Naoto sa mga sinasabi nito, kaya't ipinaliwanag ni Takamichi na nakabalik siya sa nakaraan matapos makaligtas sa isang aksidente sa tren. Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, naniwala si Naoto sa kanyang kwento. Dahil dito, inutusan niya si Naoto na protektahan si Tachibana sa kahit anong paraan, dahil sa eksaktong 12 taon mula sa araw na ito, pareho silang mamamatay sa isang madugong labanan. Nagulat si Naoto sa revelasyong ito, pero nang magkamay sila upang pagtibayin ang kanilang pangako, biglang may kakaibang enerhiya na bumalot kay Takamichi. Sa isang iglap ay nagising siya sa isang ospital pabalik sa kasalukuyan. Nagtataka si Takamichi kung panaginip lang ba ang lahat ng pangyayari, ngunit nang tiningnan niya ang kanyang katawan ay wala siyang kahit anong pasa. Bigla namang lumapit sa kanya ang isang misteryosong lalaki at nagpakilalang Naoto. Nagulat si Takamichi, ngunit ipinaliwanag ni Naoto na sineryoso niya ang mga sinabi nito noon. Dahil sa kanyang mga babala, nag-aral siyang mabuti at naging pulis para maprotektahan ang kanyang pamilya. Kahit na iligtas niya si Takamichi mula sa aksidente sa tren, inamin ni Naoto na hindi niya nagawang protektahan ang kanyang kapatid mula sa gulo sa paaralan. Pagkatapos, sinabi niyang si Takamichi lang ang may kakayahang iligtas si Tachibana. Dinala niya si Takamichi sa kanyang bahay at ipinaliwanag na kakaiba ang kanyang kakayahang bumalik sa nakaraan. Sinabi ni Naoto na maaari lamang siyang bumalik ng eksaktong 12 taon mula sa anumang sandali sa kasalukuyan. Para matiyak na magtagumpay ang kanilang plano na iligtas si Tachibana, pinilit ni Naoto si Takamichi na magbasa ng buong magdamag tungkol sa kilalang grupo na Tokyo Manji. Napansin ni Naoto ang reaksyon ni Takamichi nang makita niya ang isang madugong larawan sa kanyang computer. Sinabi ni Takamichi na ang lalaki sa larawan ay ang kanyang dating kasamahan, na walang awang pinatay matapos subukang pasukin ang hideout ng isang gang.
Dagdag pa niya na ang tanging paraan para mailigtas si Tachibana ay bumalik sa nakaraan, at kailangan niyang pigilan ang pagkikita ng mga kasalukuyang pinuno ng Tokyo Manji. Gayunpaman, walang ideya si Takamichi kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Naoto na ang sekreto upang makabalik siya sa nakaraan ay isang simpleng pakikipagkamay. Ngayon ay naisip niya na parang baliw si Naoto, ngunit desperado na si Takamichi na iligtas si Tachibana. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay nito at bigla siyang bumalik sa nakaraan, eksakto sa gitna ng isang suntukan. Nagulat siya na gumana ang kanilang plano, kaya agad niyang tinignan ang petsa sa kanyang telepono. Ngunit bago pa siya makagalaw ay umatras siya mula sa laban, dahilan para mapuruhan siya at mawalan ng malay. Pagkagising niya ay muli siyang binugbog matapos ang kanyang pagkatalo sa laban. Dahil rito ay naalala niya kung paano sila binubuli ng mga biker gang, hanggang sa sila ay nakapagtapos ng middle school. Ngunit sa kanyang katangahan, nabanggit ni Takamichi na gusto niyang makilala ang pinuno ng kanilang gang. Sa kanyang sinabi ay nagalit si Kiyomasa, isa sa mga nakatataas at pinalo siya ng baseball bat hanggang sa mawalan siya ng malay. Pinalaan siya nito na huwag niyang banggitin ang tungkol sa kanilang mga pinuno, at dahil sa takot ay tumakbo si Takamichi sa buong syudad na parang nakatakas sa bilangguan. Habang naglalakad ay pakiramdam ni Takamichi na wala siyang silbi at hindi niya kayang iligtas si Tachibana. Sa kalaunan ay nagdesisyon siya na bumalik sa kasalukuyan sa pamamagitan ng pakikipagkamay kay Naoto. Ngunit, sa halip na si Naoto ay si Tachibana ang nadatnan niya, at pinagalitan siya nito dahil sa muling pagkakasangkot sa gulo. Pagkatapos ay pabiro niyang sinabi na siya na lang dapat ang lalaki sa kanilang relasyon, dahil napakaduwag niya para ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa sobrang saya ng kanilang usapan, nakalimutan na niya ang dahilan kung bakit siya naroon. Kinabukasan, nagtipon-tipon sila ng kanyang mga kaibigan sa banyo ng mga lalaki. Ibinunyag ng kanilang tagapamuno na si Akan, na ang susunod na laban ay sa pagitan ni Takuya at isang estudyante mula sa ibang paaralan. Nagulat silang lahat dahil si Takuya ang pinakamahinang kasapi sa kanilang grupo, at nangamba sila na baka hindi niya kayanin ang laban at mapahamak siya ng husto. Gayunpaman, inamin ni Akan na wala silang magagawa para baguhin ang sitwasyon. Nagsalita si Takuya at matapang na sinabi na ipaghiganti niya si Takamichi sa pamamagitan ng pagtalo sa kanyang kalaban gamit ang isang suntok. Pagdating nila sa lugar kung saan magaganap ang laban, basang-basa na siya ng pawis at nangangatog sa kaba. Dahil sa matinding takot, pakiramdam niya ay napaihi na siya kahit hindi pa nagsisimula ang laban. Samantala, biglang sumigaw si Takamichi at sinabi na ihinto ang laban. Lahat ay naguguluhan at nagtataka kung ano ang ginagawa ng isang pangit sa arena. Ngunit bago pa nila maisipang tumawa, lumapit si Takamichi kay Kiyomasa at diretsahang hinamon siya sa isang laban. Natuwa si Kiyomasa sa kapal ng kanyang mukha, at agad na tinanggap ang hamon. Wala nang pag-alinlangan, sumugod siya kay Takamichi at binugbog ito ng husto, hanggang sa parang karakter na lang siya sa isang video game na paika-ikang naglalakad. Namangha si Kiyomasa sa tapang ni Takamichi, kaya't wala siyang pakialam na tinapon ang sigarilyo sa lupa at handa nang tapusin ang laban. Habang nagkakagulo ang mga estudyante ay patuloy niyang pinagbubugbog si Takamichi, at halos mapadpad na ito sa pintuan ng langit. Samantala, hinugot ni Akan ang kanyang maliit na kutsilyo at handa siyang saksakin si Kiyomasa. Ngunit bago pa siya makagalaw, napansin ng lahat na kahit bugbog na si Takamichi, pilit pa rin siyang lumaban at nananatiling nakatayo. Bago pa lumala ang sitwasyon ay dumating ang isang matangkad na lalaking may blonde na buhok, at sa isang iglap ay natahimik ang buong lugar. Nang makita nila ang kanyang mukha, agad siyang nakilala ng lahat, ang Vice Commander ng Tokyo Manji na si Droken. Sa kanyang likuran ay may isang maliit na lalaking naglalakad. Nang biglang yumuko ang lahat bilang pagbati, napagtanto ni Takamichi na siya ang Grand Commander ng Tokyo Manji na si Manjiro. Hindi man lang tinignan si Kiyomasa at ang mga tropa nito, dumiretso si Mikey kay Takamichi. Sa halip na suntok ay ngumiti lang siya at sinabi na gusto niyang maging kaibigan si Takamichi. Ngayon, nanlaki ang mata ni Takamichi sa gulat, ngunit hindi na siya hinintay ni Mikey na sumagot. Samantala, lumapit ito kay Kiyomasa at binugbog siya ng walang kahirap-hirap, bilang parusa sa paggawa ng walang saysay na fight club. Pagkatapos, kasama si Droken ay umalis silang dalawa sa arena. Natutuwa ang mga kaibigan ni Takamichi, hindi makapaniwala na nagawa niyang harapin si Kiyomasa at nakuha pa ang respeto mula kay Mikey.
Ngunit sa halip na magsaya, pakiramdam ni Takamichi ay na-promote lang siya sa mas mataas na antas ng pagiging utusan. Habang nagkukulitan ng iba, si Akane ay nakipag-usap kay Takamichi at inamin na muntik na niyang saksakin si Kiyomasa kanina. Gayunpaman ay nagpasalamat siya sa kanya dahil nailigtas sila mula sa mga delikadong gang. Kinabukasan, halos hindi mabuksan ni Takamichi ang kanyang mga mata dahil sa pagod habang papasok sa eskwela. Ngunit nang lumapit si Tachibana at niyaya siyang mag-date mamayang hapon, agad siyang nabuhayan ng enerhiya. Habang sinusubukan niyang unawain ang kanilang klase, isang malakas na ingay mula sa labas ang pumukaw sa kanyang atensyon. Halos mabaliw siya nang biglang pumasok si Mikey sa silid-aralan, at walang takot na sinabing sumama siya. Mas lalo siyang nabigla nang makita si Droken na mag-isa lang ngunit natalo ang lahat ng mga third-year students. Habang nakahandusay ang mga ito sa sahig, tinapakan lang sila ni Droken na parang mga basahan. Gayunpaman ay nagtangkang tumanggi si Takamichi at sinabing mayroon na siyang ibang plano. Ngunit, hindi makapaniwala ang lahat dahil mismong mga lider ng Tokyo Manjigang ang dumayo sa kanilang paaralan. Sa mga sandaling ito, habang naglalakad si Tachibana ay bigla niyang sinampal si Mikey. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Takamichi at hinila palayo sa mga nambubuli sa kanya. Ngunit pinigilan siya ni Droken, sabay sabing tatanggalin niya ang mga walang silbi niyang braso at gagamitin iyon bilang pampainit sa gabi. Dahil nangako si Takamichi na palagi niyang protektahan si Tachibana, mahigpit niyang hinawakan ang balikat ni Droken at mariing sinabi rito na bitawan ang kanyang nobya. Nang marinig ito, napabuntong hininga si Mikey at sinabing oras na para makilala ni Takamichi ang mga Diyos. Habang papalapit siya para tapusin ang kanyang buhay, matapang na sinabi ni Takamichi na mas mahalaga sa kanya si Tachibana kaysa sa walang kwenta nilang pagkakaibigan. Nainis si Mikey sa kanyang sinabi, at humakbang papalapit para suntukin siya. Bago pa tumama ang kanyang kamao ay bigla siyang huminto, saka tumawa at tinawag na tanga si Takamichi, sa pag-aakala na kaya niya itong saktan ng dahil lang sa isang babae. Habang gulat si Takamichi sa nangyari, tinawag siya ni Droken na tanga, dahil pinatulan pa niya ang laban kahit halatang talo na siya. Napagtanto rin ni Tachibana na nagkamali siya sa kanyang ginawa, kaya't humingi siya ng paumanhin sa biglaang pagsampal sa kanya. Ngunit sinabi nito na wala siyang dapat ipag-alala, bilang respeto sa sinumang babaeng may lakas ng loob na harapin ang isang gang leader. Nang makaalis si Tachibana, sinabihan ni Mikey si Takamichi na alagaan itong mabuti dahil hindi ito basta-basta. Nagdesisyon silang magpahinga at magbisikleta habang tinatamasa ang sariwang hangin. Habang nagsasaya ay tinanong ni Takamichi si Mikey kung bakit siya ang napili nitong maging kaibigan. Sinagot siya nito at sinabing naaalala niya ang kanyang yumaong kapatid sa kanya, isang taong mahilig lumaban sa mas malalakas na kalaban. Pagkatapos ay saglit silang huminto upang panoorin ang gininto ang paglubog ng araw. Sa mga sandaling ito ay ipinahayag ni Mikey ang plano niyang muling buhayin ang gang ng Tokyo Manji, at nais niyang maging malaking bahagi nito si Takamichi. Maya-maya, sumakay na sina Mikey at Droken sa kanilang mga bisikleta at umalis. Gayunpaman, naiwan si Takamichi at naglalakad pa uwi. Iniisip niya kung paano naging dahilan si Mikey sa kamatayan ni Tachibana sa hinaharap dahil napakabuti nitong tao. Nang sumunod na araw ay namasyal sina Takamichi at Tachibana. Ngunit nang mapansin niya na bagsak ang mga grado ng kanyang nobyo, nagpasya siyang tulungan itong mag-aral para sa paparating na pagsusulit. Pagkatapos ay dinala niya ito sa bahay nila, at hindi mapigilan ni Takamichi ang paghanga sa ganda ng silid ni Tachibana. Habang nag-uusap ay dumating ang nanay ni Tachibana na dala ang mga inumin, at pabirong tinanong kung nais nilang manood ng Viva Max upang mas maging swak ang kanilang mood. Sa sobrang hiya sa pagpapatawa ng kanyang ina, hinabol siya ni Tachibana palabas ng kwarto. Matapos ang magdamagang pag-aaral, si Tachibana ay nagpasalamat sa pagsagip niya sa kanyang kapatid mula sa mga bully noong nakaraang araw. Dahil doon, malaki ang naging impluwensya nito kay Naoto, na ngayon ay nangarap ng maging isang dakilang pulis. Ngayon, tuwang-tuwa si Takamichi nang marinig ang tungkol ni Naoto bilang pulis, ngunit sa halip na magsalita ay tumingin lang si Tachibana ng may pagmamahal. Pagkatapos, sinabi niya na hindi na siya katulad ng dating isip-batang Takamichi na kanyang nakilala noon. Natawa lang si Takamichi habang sinubukang itago ang kanyang lihim. Nang mapansin ni Tachibana ang fireworks sa labas, inanyayahan niya si Takamichi na panoorin ito kasama siya. Sa tamang oras ay hinawakan ni Takamichi ang malambot na kamay ni Tachibana. Nang lumingon siya upang tingnan ang kanyang magagandang mata,
saka lang niya napansin na ang kamay ni Naoto ang nahawakan niya. Sa isang iglap ay muling gumana ang kanyang kapangyarihan, at biglang bumalik si Takamichi sa kasalukuyan. Galit siyang sumigaw kay Naoto, dahil sa maling nagawa nito at sa pagiging hadlang sa kanyang plano. Ngunit sa kabila ng kanyang inis, natuwa si Naoto na napatunayan niya na tama ang kanyang palagay. Kahit na aksidente lang ang pagbalik ni Takamichi, sa wakas ay nalaman na niya kung paano gumagana ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung mayroon na siyang nahanap na mga lider ng gang. Sinabi ni Takamichi na nakilala niya si Mikey, ngunit sa tingin niya ay inosente ito, at parang hindi kayang gawin ang malalaking krimen na kinasasangkutan ng gang sa kasalukuyan. Naiinis si Naoto sa kanyang sinabi, dahil kumbinsido siyang si Mikey ang nagsimula ng gulo na humantong sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Ngunit iginiit ni Takamichi na gusto niyang makaharap ang kasalukuyang Mikey, at kausapin ito ng harapan. Naniniwala si Takamichi na may ibang taong nagtulak kay Mikey para maging isang malupit na kriminal. Dahil sa kanyang determinasyon, pumayag si Naoto na tulungan siyang hanapin si Mikey. Matapos silang maghalongkat ng mga dokumento at mag-research online, nakahanap si Naoto ng isang mahalagang impormasyon. Samantala, laking gulat nila nang makita na si Akan ay isa ng mataas na miyembro sa grupo ng Tokyo Manji. Pareho silang nagulat, lalo na't matagal nang nakakulong si Akan dahil sa pananaksak kay Kiyomasa. Napagtanto ng dalawa na nagbago ang kasalukuyan dahil sa paglalakbay ni Takamichi sa nakaraan, dahil ngayon ay isa ng maimpluwensya si Akan sa gang. Sa sandaling ito ay ipinahayag ni Naoto na ang magiging susi nila para makalapit kay Mikey ay si Akan. Sa kalaunan, pumunta sila sa dating apartment ni Takamichi para hanapin ang numero ni Akan. Nang pumasok si Naoto sa loob, halos masuka na siya sa sobrang dumi ng lugar, kaya't agad siyang lumabas para kumuha ng face mask at gloves. Habang nasa loob ng bahay ay natagpuan ni Takamichi ang isang lumang libro, kung saan niya itinago ang kanyang mga alaala noong high school. Kasabay nito ay nahanap ni Takamichi ang numero ni Akan, at nang sinubukan nila itong tawagan ay pinapapunta sila sa isang hotel sa gitna ng lungsod. Gayunpaman, kinabahan si Naoto dahil masyadong madali ang imbitasyon ni Akan, kaya't pinaalalahanan niya si Takamichi na maging maingat. Pagdating sa hotel ay muntik nang matulala si Takamichi dahil sa mga naggagandahang babae. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili, at sinabi sa manager na nandoon sila para kay Akan. Matapos suriin ang kanilang mga pangalan, dinala sila sa pahingahan kung saan nakita niya ang kanyang dating kasamahan na si Akan. Pagkatapos nito ay dinala siya ni Akan sa rooftop upang magkaroon ng pribadong pag-uusap. Matapos ang ilang kwentuhan tungkol sa nakaraan, sinabi ni Takamichi na mukhang natutupad na ang mga pangarap ni Akan. Sinabi ni Akan na may mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera, at laking gulat ni Takamichi nang sabihin ni Akan na alam nito na isa ng pulis si Naoto. Ngunit ang pinakamasakit na revelasyon ay nang umamin si Akan, na siya mismo ang nagtulak kay Takamichi sa riles ng tren noong muntik na siyang mamatay. Sa kabutihang palad ay dumating si Naoto sa tamang oras para iligtas siya. Gayunpaman, sinubukan ni Akan na tanungin si Takamichi kung mayroon siyang kakayahang bumalik sa nakaraan. Ngunit dahil sa sobrang pagkagulat ay tinulak siya ni Takamichi at tinawag siyang baliw.